Right. Amen. Please open your Bible to the book of 2 Corinthians chapter 4. 2 Corinthians chapter 4 from verse 16 down to verse 18. Okay? So atong basahon og tubag-tubag, I'll be reading verse 16, kamo sa 17, then together ta sa verse 18. 2 Corinthians chapter 4, verse 16 down to verse 18. Okay, abli. Those of you who have Bible, nasa screen. Okay? Sige, I'll be reading verse 16. The Bible says, "For which cause we faint not, but though our outward man perish, yet the inward man is renewed day by day." Together, verse 18. "While we look not at the things which are seen, but at the things which are not seen. For the things which are seen are temporal, but the things which are not seen are eternal." May God bless the reading of His words. Magapangamuyo ta. O Diyos nga labing balaan, tagiya ikaw sa among kinabuhi. Nagapasalamat kami, Lord, sa gihapon, sa imong kaayo sa among kinabuhi. Salamat, Lord, sa lahing adlaw, sa kusog ng imong gihatag. Salamat sa imong grasya, kaluoy, ug ang imong gugma nga walay paghunong, Ginoong Dios. Taraygon ka, nining kabuntagon, we pray that you will open our hearts, dear God, our minds. If there is anything wrong, Lord, please cleanse us, O God, from all unrighteousness. Kabalugi ka, Lord, nga naagi mga hugaw sa mga kasing-kasing, naay mga hugaw sa mga unahuna, limpiuhi kini Ginoo, pinagi sa mga hamiling dugo, ug taga-imig kapasayloan, Ginoo. Himo aming takos ug angayan sa imong mga tubangan karon, samtang kami mag-worship nimo, samtang kami mag-meditate sa imong mga pulong, dear God. We pray nga ikaw hatag ka namog kaalam nga langit nun, kaalam nga pagsabot, kaalam nga ihibalo, gamita, Lord, imong kubos nga lagad, wa jud koy mahimo kung sako lamang kagalingon. Use me this morning in a special way, dear God. Salamat sa imong mga katawhan karon. Hinaot nga ikaw ang mangin sentro, ang imong ngalan mo ay mabayaw o madaig sa among taliwala, O Dios. Gitugyan among tanan in Jesus' name. Amen and amen. Thank you. Please be seated. Salamat sa Ginoo, mga kaigsunan. Indot ka mga mensahe sa awit. Amen. Panalaginan ta sa mensahe, but there is no substitute for the preaching of the Word of God. Amen. Importante ang kanta, pero mas importante ang pulong sa Ginoo, mga kaigsunan. Amen. We have the Word of God. Igon sa Biblia, ang pulong sa Ginoo mao ni ang pagkaon. Spiritual food. Pagkaon sa atong kalag, mga kaigsuonan. Okay? So this morning, the title of our message this morning is about the size of the soul. Ang gitawag kining gidakon sa kalag. Yung naman na ito, mga kaigsuonan, that man is a tripartite being. Sige, pasabot na, dunay kalag, dunay espiritu, dunay lawas. Amen. Lingi ako na imong tapad, una ba ni kalag? Lingi. Man is tripartite in nature. It means you have a soul and you live in a body, kanya na kay espiritu. Okay? Kung ang Ginoo Trinity, Father, Son, and Spirit, ang tao, ang kinabuhi sa tao, tulusad kabahin. Okay? And if you look at your Bible, para makita gini mong unsa ka tinuod, you look at your Bible to the book of 1 Thessalonians 5. 1 Thessalonians chapter 5, verse 23. Makita na to diha unsa gisulti sa Biblia, kay tungod na mga tao nga di sila motuo nga naa sila espiritu. Uban na wala kuno sila kalag, pero naay kalag ang tao, mga kaigsunan. When God created human, pagtayhop sa Ginoo sa abog, katong abog ba? From the dust, kitayhupan niya, o nahimong unsa, nahimong living soul, mga kaigsunan. In 1 Thessalonians 5:23, the Bible says, "And the very God of peace sanctify you wholly. And I pray, God, your whole spirit," number 1, "and soul and body be preserved blameless unto the coming of our Lord Jesus Christ." Kabalo man ta, kining body, kining lawas, mura na lisig kaha ba, kahon. Murag sakyanan ba nga way makina, di mudagan. So yung sa Bible, ang pulong sa Ginoo gaingon sa Genesis 3:15, for thus thou art, and the dust thou shalt return. Kining atong lawas, mubalik ka ni sa abog. Kagikan ta sa abog, bubalik niya sa abog. Ang sa kalag, dito makaigsunan, ang kalag, unsa man ang kalag, day pastor, kining kasulti mauna.
naa siya'y will, naa siya'y emotion, ug naa siya'y mind. Ug ang kalag, mga kaigsunan, mauni ang accountable sa Ginoo. Hello, amen? Ang manubag at ubangan sa Ginoo, mga kaigsunan, ang atong kalag. Atong hinumduman, Jesus died not for this body, but for our souls. Hello, amen? Because souls is eternal. Mamatay man ang lawas, pero ang kalag, eternal na. Wala na'y kamatayon, mga kaigsunan. Ingon sa Bible, anas it is appointed unto man once to die, but after this, the judgment. So, timanan na ito, mga kaigsunan, ang padulungan sa atong lawas, yuta. Ang padulungan sa atong kalag, mauni ang makaadto sa duha ka destination, heaven or hell. Amen? Kung ang usa ka tawo nakapangandam, mao ito ingon sa Bible ligin ni Jesus Christ, for what shall it profit a man if he shall gain the whole world and lose his own soul? Unsay mapulos asa ka tawo nga siya ang bisig siya pay tagiyas tibok kalibutan, pero malaglag ang iyang kalag at sa impierno. Ngano na impierno siya? Because he reject the Lord Jesus Christ as their own Savior, mga kaigsunan. O, di ba? Isod kaayo. Duha ramang gipadulungan. Wala may purgatorio. There is no purgatory in the Bible. Duha lamang kalugar ang gimension sa Biblia, hell and heaven. And we know that heaven is a prepared place for those who receive Jesus Christ as their Savior. Amen? Amen? Ang langit, giandam sa Ginoo para sa mga luwas. Hello? Unya, ang impierno, mga kaigsunan, gitagana sa mga wala nagdawat sa Ginoo, nagsalikway sa Ginoo, mga kaigsunan. Mabita na nga, importante kayo, karon pa lang ang daan, mintas buhi ka pa, siguraduha ba ya ang imong padulungan? Kay ang kamatayon, siguro ba yun? Hello, amen? Ang kamatayon, sigurado yun nang maabot. Pero ang pangutana, are you 100% sure that your soul will go to heaven? Muna'y angay na itong pangandaman, mga kaigsunan. Kinahanglan kang ma-born again. Kinahanglan kang matao pag-usab diha sa pamilya ni Kristo. I remember Nicodemus in John chapter 3, verse 1 to 6. Ingon ni Nicodemus, how can a man be born again when he is old? Kaingon man ni Jesus Christ kay Nicodemus, Nicodemus, ye must be born again. Kinahanglan kang matao pag-usap si Nicodemus. He was a righteous man, a religious leader, pero in the sight of the Lord, patay siya. So kinahanglan siyang ma-born again, kinahanglan siyang maluwas. Di sa Ginoo. Ingon niya, ye must be born again. Ingon ni Nicodemus, unsaon pagkatao, pag-usap sa tao, kung tigulang na siya ang pagsabot ni Nicodemus, very literal, mga kaigsunan. Na gitawag spiritual birth. Nakahinumdum ta sa tong physical birth, I believe, kahinumdum kita ta na, mabito na nga natay birthday celebration, o kana mag-celebrate sa birthday, kanya, usak adlaw na tawag yung ka, amen? Wa man kahining gawas lang sa liki, iskawayan na to dire, amen? Sa sino aman, doon naman kita sinugdan, pakatao kita, doon natin ginikanan, mga kaigsunan. Natay pamilya nga kaulian. Salamat sa Dios, if you have Jesus Christ in your heart, you belong to God's family. Natay pamilyang kaulian sa atong espirituhan ng pagkinabuhi. One day, we will go to our perfect home in heaven. Hello, amen? So, importante kayo ang kalag. Kaya mo ni mga tubang sa Ginoo. So, how about the Spirit, Pastor? Ang atong lawas, mubalik sa abog. Ang atong kalag, may mga tubang sa Ginoo, may hukman sa Ginoo. Ang atong espiritu, unsa man? The Spirit will return unto God who gave it. Mabita na, ang Kristo, ang usa ka tawo nga wala sa Ginoo, he is dead. Gitawag siya nga dead spiritually. Hello, amen? At ikaw, tungod kay naa kay Ginoo sa imong kasing-kasing, gitawag ka, you are alive in Christ. Buhi na ka, tubangan sa Ginoo, mga kaigsunan. Ecclesiastes chapter 12, verse number 7, what does the Bible says? It says, then shall the dust return to the earth as it was, and the Spirit shall return unto God who gave it. So, klaro na, mga kaigsunan. So, atong hinumduman that every human has a soul.
the inward man. Mao ni gi-mention sa atong text. If you look at our text, dunay pulong diha, yet the inward man is renewed day by day. Nakita ninyo? Let's go back to our text, okay? Balik sa atong text, mga igsunan. Mga seryoso ra kayo mo diha. Okay. The Bible says in verse 16, for which cause we faint not, but though outward appearance perish, kining outward man perish, kining ato ang lawas, di ba? Kapoy man yun, no? Maluya, makapoy, mapulaan, unsa diha, may kaluyahon. Oh, yet the inward man is renewed day by day. Okay? Ambak ta sa verse 18. While we look not the things which are seen. Ang mga tao karon nga walay Ginoo, ang ilang gitutukan kana lagi mga butang nga makita. Material things, ga-desire nga magdato, ga-desire nga magmilyonaryo mga kaigsunan. Muna ilang disa, wagid baguna-una og pikas kinabuhi. Kaya naman, they focus on material things, the things that are temporal. Tanawa sa verse number 18, while we look not the things which are seen, but at the things which are not seen. For the things which are seen are temporal, but the things which are not seen are eternal. Okay. So mga kaigsunan, dunay pipila ka mga butang atong tagaan pagtaga this morning. What is the size of your soul? Ang gidak-on ba? Ang gitambukon ato na studyhan karon mga kaigsunan. Okay? And we can determine such by looking into the mirror of God's Word. Mailhan nimong imong pagkaikaw sa imong Kristiyano kinabuhi when we look at the mirror of God's Word. Masayod ka, unsa ka, kinsa ka in the sight of the Lord kung tan-aw ni imong kinabuhi diri sa pulong sa Ginoo. The Word of God is like a mirror. I believe this morning, wa ka mo ari sa church kung wa ka mo tanog sa amin. Right? Amen. Hello. Tingalim, tanan ta, ning tanaw tag salamin, o mirror. Ano sa'y purpose sa salamin? Para makita nimo imo dagway. Para makita nimo imong naong, basig na ay hugaw diha, basig na apay mga angay i-retouch diha. Dili pwede ka mag-retouch sa imong naong kung wala kay sa amin. O, di ba? Labi na ito mga kababayan, normal na nila mga kaigsunan. Naapa na sila, kaning nature sa babae, basta maglakaw na, di na pwede nga isi-isiho na ni Muglisco, lakaw na ta. Kaya mag-anam magina sila. Mamulbos pa na sila, mang-lipstick pa na sila, mang-eyebrow pa na sila, tarungon pagit ang buhok. Ano ba? O niya, mag-first coating pa na sila. Niya, second coating pagyod. Niya, mag-finishing touches pagyod. Kaya wala pa maging masatisfied, mag-finishing touches pagyod. Langay ka na sila, pero di ta mahibungan. Mga bana, paminaw di ta mahibung anak kay nature na nila. Partner sila kinabuhi. Bisag tanaw ni mo ng ilang mga bag na alay mirror diha. Normal na. Ang dili normal kung ang lalaki na isamin sa inyong bulsa diha. Na lipstick sa imong bulsa mo na dili normal. Okay? Sige. So there are 5 things this morning, mga kaigsunan, that we need to learn about the size of your soul. First, the size of your soul is determined by, number 1, by the height of ambition. It is determined by the heights of ambition. Madeterminar kini sa kataas sa imong mga ambisyon sa kinabuhi, mga kaigsunan. We have goals in life. We have desires. Pero ang importante diha kanang gitawag nga godly desires. Amen? Godly goals in life. Ato timanan mga kaigsunan nga ang Dios, Christ did big things. What He was given. Ang Ginoo mga kaigsunan, ang ihang purpose mga kaigsunan is to send His only begotten Son, the Lord Jesus Christ. Sa unsa nga purpose? To save us. Amen? To die for us because we are all sinners. So, He gave His life. Jesus Christ gave His life. Mga kaigsunan, bisan naman sa kalisod, giantos ang tanan tungod kay ang kabayaran lamang sa atong mga kasalanan, dugo ni Ginoong Hesukristo. Hello, amen? Without the shedding of the blood of the Lord Jesus Christ, our salvation is incomplete. Amen? Dili man ang tao maluwa sa napo kasugo, kay wa man makatuman ang napo kasugo.
Kung gibarugan niya sa uban, ilahan na. Pero ang Biblia, wagin magtudluan na. Ang ingon sa Biblia, mga kaigsunan, about the naiusa diri ka tawo nga nangutana kay Jesus Christ, Lord or Master, what is the greatest commandments? Si Jesus Christ nagtubag, thou shalt love the Lord thy God with all your hearts, with all your soul, with all your mind, with all your might, with all your strength. So gugma, amen? Gugma. Ang gipasabot ni Jesus Christ, mga kaigsunan, gugma. Kung sa pagyod. And the second is, thou shalt love thy neighbor as yourself. O, di ba? Kinahanglan higugmaon ng Dios labi sa og labaw sa tibok kusog kasing-kasing, ano ba? O higugmaa ang imuhang mga neighbors. Kay kung naay gugma mga kaigsunan, dili sayon ang paglikay sa katong walo ka mga commandments pa. Unsa man tang ikawalo? Ubang nga commandments diya, thou shalt not steal. Kung nakay gugma sa Ginoo, anong mga wat man ka? Hello, amen? Thou shalt not lie. Kung nakay gugma sa Ginoo, anong mamagkak man ka? Hello? Amen? Thou shalt not commit. Thou shalt not commit adultery. So kung nakay gugma sa Ginoo, anong mo commit man ka ana? Hello? So diha gi-compress sa Ginoo mga kaigsunan. Kung naay gugma sa Ginoo mga kaigsunan, may kahadlok ka May kahadlok ka mga kaigsunan. Oh. So ito timanan mga kaigsunan, first of all, the size of your soul is determined by the heights of ambition mga kaigsunan. Kabaluta sa purpose sa Ginoo, kabaluta sa plano sa Ginoo. Luke 19 verse 10, the Bible says, for the Son of Man is come to seek and to save that which was lost. Mo to'y goal sa Ginoo mga kaigsunan. To seek and to save. To seek and to save that which was lost. Kita mga lost man ta kaniadto. Mga lost, salamat usata nga nag-respond sa panawagan sa Ginoo. Usata nga nag-respond sa the gift of salvation mga kaigsunan. Okay? And to save that which was lost. That's why naay John 3:16. Unsa may gingon sa John 3:16? The heart of the Bible. John 3:16. For God so loved, amen? The world. Ang nangagugma mga kaigsunan is without condition. Unlimited love. Ang tao say may limit man, may condition. Higugmaon ta ka pirmi ha, basta limit pud ka pirmi. Higugmaon ta ka basta magtinarong yun ka. Pero ang Ginoo dili ana. Amen? He died for us as sinners. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth on Him should not perish. Notice the word, whosoever believeth. The word believeth, it involves your repentance. Hello? Kung nagtuo ka sa Ginoo nga manluluwas, maginulsol gyud ka. Not only it involves your repentance, but also it involves your acceptance sa Ginoo mga kaigsunan. Mudawat ka sa Ginoo. Para nga di ka malaglag, whosoever believeth in Him should not perish. Kanang perish diha kalaglagan na. Pamangkutaan na ka sa tao, matos lagi impierno, di kid ganahan sa matog impierno. Pero kung wa sa kapangandam, nabot, namatay siya, impierno gid siya. Okay. But have everlasting life. 17. Tiwas na to sa verse 17. Kana may context sa verse 17. For God sent not His Son into the world to condemn the world. Diba? Not to condemn the world. Ang tao, kusuging mo condemn, no? Kabantay ba ka sa tao? Kusuging mo judge, kusuging mo condemn, ana. Pero ang Ginoo mga kaigsunan, ingon sa Biblia, God sent not His Son into the world to condemn the world, but that the world through Him might be saved. Through Him might be saved. Wala gingon sa Biblia diya, through religion might be saved. Hello? Through good works might be saved. Through the 10 Commandments might be saved. No, the Bible says, through Him, the Lord Jesus Christ. Hello, amen? Muna nga di na lagi na ito lalisod kung unsa gisulti sa Biblia, kung si Kristo manluluwas, dapat ang mutuo. Dapat ang musalig, ginausab ni sa tao, mga kaigsunan, amen? John 14:6, the Bible says, Jesus said unto him, I am the way. I am the way. Si Kibuloy, mukot siya ana nga verse, kutob na sa I am the way. Dili siya mukot og I am the truth and the life. Asa man si Kibuloy ron?
Nakapirma na si Kibuloy sa inyong mga pangan? Doon siya ang gibuhat ni Kibuloy, blasphemy gid sa Ginoo. Our God is a jealous God. Niya mo claim siya nga appointed Son of God. That is foolishness, amen? Ang Ginoo nagpakita, pero siya karon Ginoo man kasi nagtago na. Wa gid pakita. Nga naman, dili tinuod. Kulto, mga kaigisunan. Christ did big things what He has given. Anong big things man? Sacrifice ba? Katong iyang sakripisyo, dito basta-basta, oy. Amen? Tagsara kayong tao nga mopalit sa problema sa uban. Tagsara kayong tao nga muunong. Pero ang Ginoo, iyang gibuhat ang tanan. Amen? Para lang kita makabaton og kaluwasan. In return, na naman kati Ginoo sa itong kasing-kasing. Amen? Are you saved? Are you saved? If you receive Jesus Christ as your Lord and Savior, then ayaw ka-confuse, you are saved. Amen? Dili mawala ang kaluwasan. Dili pwede nga kada Domingo ni mo dawaton ng Ginoo, kaya ang Ginoo, dili uli anon. Ay mga tao nga sige dawat sa Ginoo, mag-invitation about salvation, sige lagi isa sa kamot. That's wrong. Amen? Sadyang nadawat na nimo si Jesus Christ, kausa lang. Amen? Ang imong i-pray diha, nga mo grow ka sa Ginoo, mo grow ka sa imong spiritual life, mo grow ka, and then mahimo kang useful sa bulaton sa Ginoo, mga kaig. Don't confuse sa imong kaluwasan. We have an eternal security. Daga mga Baptist churches karon nga ang ilang kaluwasan mawala. Kung makasala mawala, di lang sa mga evangelical churches. But we as Bible Baptist believers, we believe on eternal security. Amen? Dili mawala ang kaluwasan. Mawala lang ang reward, pero dili mawala ang kaluwasan. Mabiton na nga mag-faithful ta sa Ginoo para nga natay reward nga doon. Amen? Hello, amen? Oh, di ba? So, mga kaigsunan, Christ or God expect big things from us. Kung ang Ginoo naghimo siya big things para nato, kita sad nga mga believers, God expect big things from us. Unsa man na, pastor? Unsa na nga mga big things, mga kaigsunan? We have a great God, di ba? But God expects us, first of all, to be a doer of God's word. That is big things. Hello? That is big things. Usay, busy ta kayo sa trabaho, busy kita sa itong mga negosyo, busy kita sa itong mga lakaw, sa mga transaction niya, murag, isi-isihon lang nato ang mga bulaton sa Ginoo. God expects us to be a doers of God's word, not only a hearers. James chapter 2, gisulti diha, James 1, we are not a hearers only. Amen? Every time you come to church and you listen the preaching of God's word, bisan naman sa mga mensahe, sa mga awit, di pwede nga you will go home empty-handed. You learn something. Amen? Naadjud kay madala, mapupo, makutlo sa mga pagtulunan, mga kaigisunan. Basta maminaw lang ka. Di ba? Pero kung naa ka diri sa church niya ang imong hunahuna to sa gawas, wagi kay madala. Naay mong presensya sa church, pero ang imong hunahuna, ang ako ditong tinula, ba sige kaon na to sa iring? Ang ako ditong kalderita, ba sige kaon na unhan ako ato, ba sige di ko binlan? Naa ka sa church, pero ang imong hunahuna, wala. Mabito na every time we come to church, ato gingi prepare atong gagalingon. Amen? Nga ang imong purpose is to honor God, to worship Him, to give Him the glory. Sa iyang faithfulness, nga one whole week, you are protected by the Lord. You are guided by the Lord. Amen? Ungrateful ang takaayo kung di na ito nabuhaton. That's why I'm so happy sa mga Christians nga nasa church during Sunday. Not only during Sunday, but also sa mga every gathering sa church. Makapadasig na sa pastor. Mga igsoon. God expects not only to be a doers of His word, but also God expects us to serve Him faithfully. Not only to serve Him, but to serve Him faithfully. You know why? Because God is faithful. Ang atong Ginoo abay ginagkulang na ito mga igsoon. Di ba no? Kung ato lang yung i-acknowledge, wala nagkulang ang Ginoo. His faithfulness are new every morning.
We need to realize that. Amen? Ha? Bisag wala pa'y bugas imong balay, wala kay sudan, ha? O wala kay pamasahe, dili nagpasabot nga wala dili faithful ang Ginoo nimo. His faithfulness is new every morning. Tana pa lang ginhawa nimo gagalihok, gaginhawa pa ka. Usa na sa ilhanan that God is faithful to you. Amen. Kinahanglan ato ginang-i-acknowledge mga kaigsunan. The size of your soul is determined by the heights of ambition. Number 2, mga kaigsunan, the size of your soul is determined by the depths of conviction. First, the size of ambition, the heights of ambition. Second, is determined by the depths of conviction. Kanang conviction ba? Kanang pagtuon nimo. Do you believe God? Na yung mga butang nga di na to makita pero atong gituuhan. And that is faith. Gidefine ang faith sa Hebrews 11 verse 1. The Bible says, mga kaigsunan, now faith is the substance of things hoped for, the evidence of things not seen. Nindot ning nintuo ka bisag wa ka kakita. Amen. Dili pareho bitaw ni Thomas, kaingon ni Thomas, kung di ko kakita sa samad ni Jesus Christ iyang kamot, I will not believe. So ang prinsipyo ni Thomas, to see is to believe. Ay mga tao inano to see is to believe. But when it comes of serving the Lord, mga kaigsunan, ang pagtuo nimo dili na ko makita. Ang faith nako sa Ginoo di pud ka kakita, but only God knows. Amen. Ingon sa Biblia, the evidence of things not seen. So nganong nagpadayon ka sa papangalaga, sige, I believe daghan ka ayong mga trials in life gikan pa kaniadto hangtod karon nga imong na overcome. Hello. Daghang mga pagsuway, daghang mga paglutos, daghang mga pagantos, pero ikaw you keep on serving the Lord. Wala ka na wadig paglaom, wala ka na wadig pag-asa. What is that? That is conviction. Amen. That is conviction. The size of your soul is determined by the depths of conviction. Doon ay mga tao sa Biblia, mga kaigsunan, gitawag siya a man of conviction. One of them is Daniel. You know Daniel? In the Bible, kung atong ilailahon si Daniel, mga bata, kahibaluan na, Daniel gihagbong sa asa. Sa langob. Si Daniel, way kahadlok. Di ba no? Sa ngurob sa liyon. Sa sumpay na ba? May ampo siya sa Ginoo, gitubag siya dayon. Hinakanta ba na ninyo sa extension classes? Ha? Brother, hinakanta na ninyo? Si Daniel, grabe ang iyang paghingabot sa ikinabuhi, mga kaigsunan. In Daniel chapter 1, verse 8, makita nito diha, Daniel is a great example of conviction. He was a great example of conviction. Nga bisan between life and death, ang blessing diha, mga kaigsunan, he never denounced his God. He never denounced his faith. Ingon sa Biblia, mga kaigsunan nga, bisan gihagbong siya, nga ang mga tao, si King Nebuchadnezzar ba to? King Darius, nagtuo nga, once nga mahagbong ka dito sa langob sa leon, patay, gig ka, konsumo, gig ka sa layon. Tabangan, gig ka sa layon, pero si Daniel, according to the Bible, buhi, mga kaigsunan. Nga naman, he was protected by God. God preserved him. God's favor na kay Daniel. You know why? Because he was a man of conviction. Kita kung nalatay conviction to serve the Lord, bisag unsang challenge kinabuhi, bisag unsang problema, di ka mo ingon, Lord, di nako. Lord, I will give up. No, you will never give up. You know why? Ginoo man ang imong isaligan. Tingali kung gasalig ka sa tao, gasalig ka kinsa tawanan diya, dali ka kay muhunong. Kay ga-depend ka sa tao. But we as Christians, we need to be dependent upon the Lord. Be dependent upon God. That is Daniel. The size of your soul is determined by the depths of conviction. Not only si Daniel, but also the three Hebrews. Youth were great examples of conviction. Katong Hebrew, three Hebrews, yung mga amigo ra po ni Daniel. Kasi nga na to. Kasi yung pangalan nila. Hala, nakalimutan lagi mo. Katong mga amigo ni Daniel ba? Shadrach, Meshach, Abednego. Na ako'y amigong pastor sa Davao.
Pastor ang amahan, ang iyang mga anak, tulo ka lalaki, ang ngalan si mga anak, puro pastor, Shadrach, Meshach, Abednego. Si Abednego, nakawali diri. Kinumda mo? Rabor, katong dito sa anniversary na to. Sa convention center, dito. Oh, nindot. Mo bitaw na nga ako mo, magminyo mo, o niya, mag-anak mo, kanang biblical names. Biblical names ba? Kanang mga ngalan na sa Bible. Oh. Kisa man ang mga ngalan sa Bible, kung dikit ka oyon sa ngalan sa Bible, yung mga ngalan sa Bible, Timoteo, Aristarchus, Onesimus, mga Roman names, oh, ano no? Oh. Karon lahi naman nun kay tagduha may ngalan. Karon nga generation, ay di masatisfied ang ginikanan kung usa lang ang ngalan. Oh. Tagduha. Di ba? Biblical yun, pili ang biblical. Nganlan ni mong si Nicodemus. Nek, nya, for short, Nek. O, wapo kay angga. Nek. Ari na good? Kaningala ni Brother Eugene. Eugenio. Eugene Turner, kung sa Bisaya ni, Eugenio Tuyok. Di ba? Ha? Naibitay ngalan niya si Juan Baclayon. Ngadto sa Amerika, gi-study ang ngalan gi-English, Johnny Walker. Kuya kayo, abot dito, Juan Baclayon, Johnny Walker na siya. So kining three Hebrew man, makita na ito gihapon ni sa Daniel chapter 3. Wagid sila mo yukbo sa ribulto nga gihimo ni Nebuchadnezzar. Nga naman, man of conviction sila. Kay balo sila silang Ginoo nga tinuod. Lisod man kay nga mabarog ka nga dili tinuod gud. Amen? Kay kung mabarog ka nga dili tinuod, one day pildi ka. Bisan pero kung nagbarog ka nga tinuod, bisan pa man ang 99 ka buok tao mi-condemn nimo, mi-judge nimo, usalan ka nga nagbarog, unya tinuod siya, one day they will realize nga naa di kas tinuod. That is conviction, mga kaigsunan. Moses was a great example of conviction. In the book of Hebrews 11, verse 24 and 27, you look at your Bible, please. Atong i-project palib, kana nga verse, kanindot kita sa nga verse, why Moses was called a man of conviction. Naa say faith because he has faith in God. And he served the Lord faithfully, mga kaigsunan. Verse 24, Hebrews 11, verse 24. You look at your Bible, wala pa sa screen. Okay? Hebrews 11, verse 24. What was the Bible says? Kini, makita na to si Moses, gitawag siya a man of conviction. By faith, Moses. Are you there? Amen? Hello? Are you listening? The Bible says, by faith, Moses, when he was come 2 years, refused to be called the son of Pharaoh's daughter. Kabaluta sa life ni Moses, kung atong ilailahon si Moses, gipaanod siya sa iyang mama sa sapa, o niya, nakitaan sa anak ni Pharaoh, gi-adapt siya, moningon sa Bible, by faith Moses, sadiyang si Moses nakaila siya, kinsa siya, nga lahi maging siya sa Egyptian. Ang yang espiritu, di magyud Egyptian. Di ba no? Katong mga gipang daog-daog ang mga tao, murag makakonect man siya. Ingon sa Bible, sa verse 24, by faith Moses, when he was come 2 years, refused to be called the sons of Pharaoh's daughter. 25. Masa pag-isupay sa verse 25. Choosing, nagimo na siya desisyon. Choosing rather to suffer affliction with the people of God. Gipilit niya nga mo suffer og mga pag-afflictions, mga pagdaog-daog. Kay katong naghimo sa pyramid sa Egypt, mga Israelites ang naghimo ato. Ingon sa Bible, choosing rather to suffer affliction with the people of God than to enjoy the pleasures of sin for a season. That is conviction. Amen. Hello. Kabalukas ka matuuran, you have Jesus Christ, you are saved, and then God wants you to stay away from sin. Hello? That is conviction. Hello? And fight the good fight of faith. That is conviction. Okay? Ang sa pag-isumpay niya. Verse 26, brother. 26. The Bible says in verse 26, esteeming the reproach of Christ greater riches than the treasures in Egypt. Kato makita, once nga mustan ka sa imong pagkakristohanong kinabuhi,
There are some people that don't like you. They don't like you. They hate you. Expect na kang daan. Kung mabarog lang yun ka nga ikaw Kristohanon, kung mabarog lang yun ka nga ikaw believers, Bible believers, daghang mga higala nimo nga maglagot nimo, masuko nimo, mga unbelieving friends. Di ba? Esteeming the reproach, naagi mga reproaches of Christ greater riches than the treasures in Egypt. For he had respect unto the recompense of the what? Reward. A man of conviction. Sagdi lang na i-reject kasi mga tao, basta ay lagi i-reject ang Ginoo. Amen? Sagdi lang na di ka mutuman sa ilang gusto nga dili man pud maayo, basta gituman lang nato ang pulong sa Ginoo. One day you will be rewarded by the Lord. One day you will be surprised God's blessing. Amen? The size of your soul is determined by the depths of conviction. Kinahanglan yun nga, laom ang atong conviction sa Ginoo. Dili tapaw ba? Laom. Amen? Ikatulo. Lima ni ha? Pero ato lang i-compress na lang ni. Okay? Number 3. The size of your soul is determined by the length of love. Length of love. Kanang gitawag nga gitason sa imong gugma. Do you love God? Do you love the Lord? I remember when God told to Peter, ingon sa Ginoo kay Peter, Peter, do you love me more than this? Did you remember the story? Sa diyang si Jesus Christ namatay, unya pagkamatay ni Jesus Christ, ang mga apostles wala na yung master, right? Wala na si Jesus Christ. Unya nalimot sila nga si Jesus Christ mabanhaw. Wala naman si Jesus Christ atong mga panahon na, di na sila kakaon, wa na mo guide nila, kauna-una sila, mapasmuta ni. Kaya tanang mga giperform ni Jesus Christ ng mga milagro, katong feeding of 5,000, the feeding of 4,000, busog ang mga apostles sa tuoy. Di sila magutman. Pero pagkamatay ni Jesus Christ, nag-goal silang tanan. Kung tanaw ni mong John chapter 21, mga kaigisunan, sila ning nabugnaw, naluya. Kakita kag taong naluya? Wa na'y kusog. Wala excitement. Magulanon. Unsa pa? Sabi makita na sa taong galuya. Walay energy. Dali maglagot. Dali mahiubos. Unsa pa gyud? Sensitive. Tanawa. Unsa gihimo sa mga apostles? Si Pedro, ingon ni Pedro, I will go fishing. Pas mo naman sila. Wa na pagkaon. I will go fishing. Unya sila mga fishermen ba sila? Sweet to ba sila panagat? Mo ba ito ilang source of living? So wag sila ilaing balikon nga maka-income sila, balik sa dating gawi. Hello, amen? So unsa may nahimo? Kadtong napulo ka mga apostles sa gihimo. Ingon sa mga apostles, katong napuwa man si Judas ato patay naman si Judas. Ingon sa ubang mga apostles, I will go with you. Grabing influence, di ba? Si Pedro nakita nila nga nangisda na, nagkupot na pukot. Di ba? Ingon sa uban, I will go with you. Kung saan itabo makaigsunan, sumala sa Biblia, to make the long story short, the whole night, ingon sa Biblia, wala gikuha bisag butiti. Whole night, they caught nothing. Wagi sila ikuha. Pero sa diyang nagpakita ang Ginoo sa nila makaigsunan, Jesus said, cast the net into the right side. Daghan sila isda nga nakuha. Daghan isda nakuha. Unya, ang naitabo makaigsunan, nanugba sila. Katong mga isda nga gihatag sa Ginoo, dili to mga tamban, dili to mga bulinaw, dili to mga putput, mga mahal to nga mga isda oy. Amen? Mga tangigi, mga mamsa, mga blue marlin, mga mahal kang kilo, di ba? Mga lapu-lapu. Samtang kakaon sila, enjoy sila, daghan sila kuha, kakaon sila. Nangutana si Jesus Christ kay Peter. Diri makita na to kung unsa kataas ang ilang gugma ba. The same sa tuwa. Ginasukod sa Ginoo ang atong gugma ba ya. Sometimes God's use trials in order to measure our love for God. Kung mingon kayo love the Lord, but that love will be tested by the Lord. Our love will be tested by God, mga kaigsoon. So, sige pulong ni Jesus Christ. Ingon na, Peter, do you love me more than this?
Gihigugma ba ko nimo labaw aning mga mamsa? Unsa pa na diha? Sinja na gigisipon gid ko eh. Gihigugma ba ko nimo labaw aning mga butanga? Peter said, "Yes, Lord." Jesus said, feed my lambs. Pakan na ang akong mga karnero. Ikaduha ng utana si Jesus Christ, Peter, do you love me more than this? For the second time, ingon siya, yes, Lord, you know that I love you. Feed my sheep. For the third time, the same question, Peter, do you love me more than this? Ingon ni Pedro, kahibalugid ka Ginoo nga gihigugma ta ka. Kana nga mga questions, doon na yung significance kana nga mga questions. First of all, it is a questions of loyalty. Nawala man nilang loyalty. Ingon sa Ginoo mo balik ko. After 3 days, nawala naman sila. Asa ilang conviction? Nawala mga kaigsunan. Not only it is a question of loyalty, but also it is a question of obedience. Pagsunod diya sa Ginoo mga kaigsunan. So ang ilang gugma makita nato ang murag dili taas. The size of your soul is determined by the length of love. Mga kaigsunan, pangutanon para itong kagulingon, how great is your love for God. Amen? Ayaw pangutan na imong tapad, pangutan na mismo imuhang kaugalingon. Lord, unsa kadako di Lord akong gugma nimo? How great nakaibaluta unsa kadako ang gugma sa Ginoo? Dili masukod ang gugma sa Ginoo. Amen? Amen? Because God's love is forever. God's love endureth forever. Wa na'y katapusan, mga kaigsunan, ang gugma sa Ginoo. Pero how about us? How great is your love for God? Ikaw radyo makatubag ka na mga kaigsunan. 1 John chapter 4 verse 19, tarawang Bible. 1 John 4 verse 19. Open your Bible, please. 1 John chapter 4 verse 19. The Bible says in verse 19, we love Him because what? He first loves us. Pagkanindot sa atong Ginoo, no? Kaya kung wa pa ta giluwas sa Ginoo, tuara taron sa galaglaag taron. Try to imagine kung wa ka giluwas sa Ginoo, asa ka kakaron? Una, di kita magkaila tingali. Di ba? Di ta magkaila. Asa ka ka. Ako pangutanong ko, galingon ako, kung wala pa ko giluwas sa Ginoo, tingali, napriso ko, nakapatay ko, o gipatay ko, ano ba? Makapang-question ta ginana. May kinabuhi mga tingali, pero bati kayo, ano na ba? Pero salamat sa Ginoo, mga kaigisunan. Dapat kita muhigugma sa Ginoo because He first loves us. Responder ta. Amen? Ato sa higugmay rason nga di ta mahigugma sa Ginoo. Di ta angayan kung luwas ka, anak ka sa Ginoo, di ka angayan nga di ka mahigugma sa Ginoo. Hello. Amen. We love Him because He first loves us. The size of your soul is determined by the length of love. Ikaapat. Napa mo diha, amen? Murag isainos ko mga igsoon. Pero paminaw lang mo, amen? Ay lang mo paminaw sa kong hingos, di ba? Okay. Number 4, mga igala, the size of your soul is determined by the breadth of service. Magilap doon sa imong serbisyo sa Ginoo. Maybe some of us, Kristohanon for almost 30 years ka na nga Christians or 40 years ka na sa imong Christian life. 20 years ka na sa imong Christian life, 10 years ka sa imong Christian life, maybe some of us are 5 years sa atong Christian life, 3 years. Ang sugod ang imong Christian life, sa diyang imong gidawat si Jesus Christ. Amen? Diba? Katubitong imong iningon ka sa Ginoo, Lord, I want to be saved, I want to be a Christian, I receive you as my Lord and Savior. Dito nagsugod. Kung mauna ang pinakadako nga desisyon nga gihimo nimo at tubangan sa Ginoo. Sa diha nga nakaangkon kag relasyon sa Ginoo, mga kaigsunan. So, ang gilapdon sa ato ang kalag, magadeterminar ka na, magkaigsunan sa atong pagserbisyo sa Ginoo. The size of your soul is determined by the breadth of service. David
Atong tanawon si King David. David is a great example of service. Naaman ta sa service karon. Hinumduman na to ang pag-serve. It is not always easy. Amen? Ayaw pag-ingon nga ang pagpangalagad sayon. No. Ang pagpangalagad, it involves sacrifice baya. Hello? Amen? Ya di gid pud kumutuo nga ang tinuod nga luwas dili mangalagad sa Ginoo. Kay usa sa ilhanan that you are truly saved, kanang mag-serve ka sa Ginoo. Amen? Kanang naa kay gugma, naa kay desire nga mangalagad sa Ginoo. Pero maingon ka na mga tao nga mo claim siya, I am a Christian. I am a Christian, but unsa man tabo nila? Di makita silang kinabuhi. Di ba? Nasa television na yung mga celebrities diyan mo ilaging i-announce, I am a Christian, but they are di keep on dancing. Gasayaw sila, panigarilyo sila, kung sa diha, di makita ba ang kinabuhing Kristohanon? Mga professing Christians, nag-profess ka Kristohanon, pero dili makita sa kinabuhi. Yang tinuod nga Kristohanon, dili biya professing, possessing baya. Di ba no? Nag-possess ang Ginoo sa imong kinabuhi ba? Nga maugid siya ang nag-control sa itong kinabuhi. Maugid siya ang nag-dominate, nag-motivate sa imong kinabuhi. Possessing Christian. Okay? Ato makita nga ang atong pag-serve sa Ginoo, kuan siya very enjoying. Ako, lipay ko nga na ako sa Ginoo baya. And one of the motivation nga nung I'm still standing behind this pulpit, nga naman, tungod kay willing kong muserve sa Ginoo. By God's grace. I believe, mausad ikaw, nga nung ikaw, gapadayon ka sa papangalagad, gikan pa kaniya hangtod karon nga naman, lahi ang kalipay sa Kristohanong nangalagad. Amen? Kanang pagpangalagad ba nga tinud-anay ba? Kinabay papangalagad nga dili pud mao ang motibo. Pangalagad ko kay nakoy crush dito, musimba ko kay nakoy crush. Musimba ko kay nakoy dilan sa akong business. Oh, ana bro. Kato si sister, ako gito siyang dilan gyud kay gusto gid kong mahimo na ko siyang downline. Oh. Pagbantay mo ana kay kung di mo magkasinabot, mawa mo sa simbahan. Kato si sister, wagin mo rimit. Oh, adihan na magsugod. Pa-avoid ta ana, amen? Kay say mo na mainungdan nga di mo magbungol mo. May tabo nga di na mo magtinagdanay. Maglabay-labayan na ilang wala na ba? Wala na. Kaya nga naman tungod anay bikil. Mo na mag-business mo, ato dili to mga unbeliever, ayaw na magkristohanon kay lisod kay magbikil mo. Service. So naata sa pagpangalagad sa Ginoo. I remember Joshua. Joshua is a man of faith. Successor ni Moses, magkaigsunan ingon niya, but as for me and my house, we will serve the Lord. Next Sunday, Lord willing, next Sunday is our family Sunday. Amen? Ako malipay gid ko nga makita na ko bitaw pamilya gid nga moadto simbahan. Nindot kita naonoy. Natay mga members diri nga whole family naa sa kasimba gyud, naa sa papangalagdan. Malipay ko magtanaw na mga kaigsunan. Mo na ingon ni Joshua, but as for me and my house, we will serve the Lord. Amen? So kung Christian family ka, you are blessed. Amen? Kung ang imong mga anak naa sa simbahan, you are blessed. Kung ang imong ginikanan, Kristohanon, you are blessed. Serve the Lord. Serve the Lord. Psalms 100 verse 2. Tanawang Bible ba? Psalms 100 verse 2. Mauni ang requirements sa diyang kita ga-serve sa Ginoo. Dapat ang atong motibo mauni. Sige. Verse 2. Basa-basa tatanan. Everybody, you look at the screen. Ready, go. Serve the Lord with gladness. Diyan sa kutob. Serve the Lord with gladness. Amen? Kay lisod kaayong musimba taon niya nagpasan tag problema. Daghan kay kagkagulanan. Ingon sa Biblia, ihatag na sa Ginoo. Isurrender na. Usabi ta sa rason nga naata sa church. Kaya nga naman, musampit ta sa Ginoo. Nanginahanglan tag Ginoo nga may mo guide na to. Ingon sa Bible, casting all your care upon Him, for He careth for you.
Itugyan ang tanang mga problema kasi kabalaka na nato. Come unto me, all ye that labor and heavy laden, and I will give you rest. So, unsa man na siya, the greatest invitations from God. Kasi kisultihan na mga followers niya. It includes us. Followers ba ni Jesus Christ? Serve the Lord with gladness. Nindot ka mga lagad kang happy ka, eh. Amen? Kaya kung nangalagad ikaw, niya miserable, ay mong kinabuhi, panguntan na imong gagalingon ng anong inana ka. Examine yourself ng anong inana ka. Pinsultihan ko ikaw, lahi na yun ang kinabuhi ng Kristohanon. Amen? Christian life is a life of faith. Namatay faith sa Ginoo. Kanang faith niyo, mauna yung mag-guide na to, na magmalipayon ta, diya sa Ginoo. Serve the Lord with gladness. Come before His presence with singing. Amen? Una na ay mga spiritual songs. Pagdaig sa Ginoo. When we sing, sing it loud. Amen? Hello? Spiritual song ko na good. Salamat sa itong choir. Di ba? Mga may tingog by God's grace. Pero wala na ingon nga ato na silang giday tungod sila ilang pagkamaig tingog. Dili. Ato na silang gi-motivate, gi-mentor nga when you sing, do it for God. Hello? Do it for the Lord. Give Him the glory. If you have talent, if you use it for the Lord and give Him the glory. Kinahanglan ang credit wala nimo tuwa sa Ginoo. Nana mga kaigsunan. Okay? Ang gilapdon sa serbisyo na to. Pangutana, what service are we doing? Maybe some of us are members of choir. Some of us are nagtudlo sa extension classes. Some of us nag-handle Bible study. Some of us gatabang support sa ministry, mga kaigsunan, because the church without supporters from the members, lisod ang simbahan. Ako bilang pastor niyo diri, nakita man ako ang inyong pagka-supportive by God's grace. I really appreciate that. I really thank the Lord because nakita nako ang inyong faithfulness when it comes of your attendance, when it comes of your tithes and missions giving. That's why we support all the foreign missionaries. We supported all the missionaries. Ginagmay lang na, pero kita, tungkol sa imong faithfulness, your 50 pesos, your 100 pesos, kung imong ihatag sa mission, mga kaigsunan, di man ta makaadto sa mission field, but through your prayers and through your 100 pesos, your 50 pesos, it's a big help sa mga missionaries. And that is sowing. Amen? Sowing. Sowing the good seeds. Kung mutanom man lang tagani, mga kaigsunan, siguraduha gyud nga nindot na isang kabinhi. Amen? 1 Corinthians 9, verse 6 and 7. But this I say, he which soweth sparingly shall reap also sparingly. Kung magpugas kag halos-halos, magpugas kag pinugos, magpugas kag dili nindot, ingan sa Biblia, shall reap also sparingly. But he that soweth bountifully, with joy, hello, with truthfulness, with willingness, with love, the Bible says, and he which soweth bountifully shall reap also what? Bountifully. When every time you give, malipay ka. Amen. Every time, mga kaigsunan, ari ka sa church, you will enjoy God's blessing. You will enjoy God's word. You will enjoy giving. Kaya naman, kining giving diri, diya na makita kung sa kadako ang faith nimo sa Ginoo. Amen? When you give, usana sa ilhanan that you are growing. You are growing in the Lord, mga kaigsunan. Not only you are growing by the Lord, but also you are obeying Him. Dili ka nagpasabot nga naghatag ka dira para magpa-impress ka sa uban nga tao. No, that is foolishness. When you give, mga kaigsunan, give it to the Lord. Ayun na ko na hunaon. Sa ako man ni pastor, basi shopping na ni pastor, basi kung saan na niya. No. Our giving goes to weekly expense, mga kaigsunan. Ato palang kurente, tag 14,000 na.
Our electricity bill, 14,000. Last time, pag katong init kayo, 17,000. Bugat kasi kasing-kasing ba? 17,000. Duha ka bulan to, April, May, perti magitong inita, 17,000 a month. Ha? Can you imagine? And without your giving, putlan ta. Pero nahimo na siyang wata maputli because of your faithfulness in giving. Di ko mutuo mga higala nga ang tao nga giver, dili happy. He is happy because he knows that there is blessing in giving. Ang sa verse 7, every man according as he purposeth in his heart, so let him give. Not grudgingly. Dili kay napugos ra kyo. Napugos ka lang, dili kay hatag na lang ko, kay ning hatag man akong tapad good. Ning buhatag na lang ko, kay basig makitaan ko ni pastor, nagpabilin na ko sa lingkuranan. Dili na mao. Ingon sa Biblia, every man according as he purposeth in his heart, so let him give, not grudgingly or of necessity, for God loveth a cheerful giver. Asa man ka anak? Ingon sa Biblia, ang Ginoo nagahigugma sa malipayon nga paghatag. I hope every time you come sa atong offering box, ginikuyugan na nimo kalipay. Lord, salamat. The whole week, you protect me. You guide me. Lord, here's my 10%. Ako ning ibalik diha nimo. The 10% of our income, it belongs to God. Once kay imo nang gibutang diri sa atong offering box, wala pa ka naghatag. That is not giving. Tithing is not giving. That is returning. Hello? Amen? Og mauna ang pinaka-dako nga ilhanan nga ikaw, tinuod ka nga nagsalig sa Ginoo when you return your tithes. Asa man ka naghatag, pastor? Sa love offering. Sa missions giving or faith promise offering, diha pa ka naghatag. Ayaw i-claim nga naghatag kag tithes, hatag na to. Nagbutang kag tithes, hatag na to. That is not giving. That is returning. So in any amount, kining tithes bitaw, in any amounts that comes in, the 10% of that, it belongs to God. Ibalik na sa Ginoo. Any amount that comes in. Ang insakto diha, kuha ay ginag 10%. Kaya tinuod lang ana, di ginaimuha. And when you do that, the Lord will give you a favor. Kabalo man ka, ang mga giver nga mga Kristohanon, makatestify na sila, nindot yun ning gabuhat ta sa atong responsibility diya sa Ginoo. Tana ba? Ang gilap doon sa pagserbisyo, importante kaayo mga kaigsunan. The question is, are we serving faithfully to the Lord? Are we serving Him faithfully? Or nag-serve ta ganiya partially lang, kung magahinumdum lang, kung maganahan lang. O ba na? Ang basihan? No, mga kaigsunan. God wants us to serve Him faithfully. And when maingon ka nga mo-serve ka sa Ginoo faithfully, makita sa imong kinabuhi. Mga kaigsunan. Katapusan. Are you listening? Amen? Atong i-recap mga kaigsunan, the size of your soul. First of all, mga kaigsunan, ano sa to? The size of your soul is determined by the heights of ambition. Number 2, the size of your soul is determined by the depths of conviction. Number 3, the size of your soul is determined by the length of love. Number 4, the size of your soul is determined by the breadth of service. Katapusan. The size of your soul is determined by the weight of influence. Weight of influence. Kana bitaw ang pinaagi sa gibug-aton sa imuhang pag-influence ba? Amen? Tanaw ni mong Biblia diya sa may Matthew 5. Matthew chapter 5 palihog. Verse 14 and 16. Makita na ito diha kung asa tang dapita sa kinabuhi na ito ang mangin effective ta, mangin useful ta, maka-influence ta sa uban. Okay? Sige.
Matthew 5, verse 14. The Bible says, ye are the light of the world. Kana. Ang pangutan na, kay gitawag man tag suga sa kalibutan. Mao na ang atong identity. We are the light of the world. Okay? The question is, how bright is our light? How bright is our light? Unsa ka ang hayag bitaw sa atong suga? Di ba? Di ba kini atong mga bulb diri magdepende man siya sa iyang wattage, di ba? So kung 8 watts na siya, pag-expect nga hayag ikaayo. Kung 18 watts siya, mahayag-hayag na siya. Kung mag 22 watts siya, diha nga gataas ang wattage, kahayag po siya. Sa pangutana sa atong kinabuhing Kristohanon, kay kita ang atong kinabuhi mo kay igsunan, dapat maka-influence ta sa uban. We are an example, mga kaigsunan. Amen? Sa atong kinabuhi. So, ang pangutana diri, unsa kahayag ang suga nga naa nimo. Ingon sa Bible, ye are the lights of the world. A city that is set on a hill cannot be hid. Palayan, brother. Neither do men light a candle, but put it under a basel, but on a candlestick, and it give it light. It give it light unto all that are in the house. Kung ikaw Kristohanon, dapat mangin kahayag ka sa imong mga silingan. Dapat kung ikaw Kristohanon, dapat kahayag ka sa imong gitrabahuan. Dapat kahayag ka sa imong mga schoolmates kung estudyante ka. Dili kay compromiser ka ba? Go to the flow ka? No. Kinahanglan makita gid ang kalahi nimo. You know why? Because one of the reason, una, Kristohanon ka. Hello. Kristohanon ka. Ikaduha, gasimba ka. Diba? Naa kay local church. Isod kayo, member ka sa church, unya ikaw, makita ang kapirmi kang hubog sa kalsada. So, unsa may makita na, the whole body was affected. Amen? Every member, is a part of the body, the church. So, kung makita ka diya nga, nagsige kag panigarilyo diya sa gawas, unsay kuan sa mga tao? Ang judgment nila, general judgment, bimbo, simba na diya, pirmi man mahubog. Pirmi man siya makupay ang madyungan. O, di ba? Ha? Hili kasi ka mga madyong ninyo. Kasi ka mawa na, pipit, asa kamot ka mga madyong. Si Brad, honest lang ba? Sa una rabitaw na. Ang problema na kung hangtod karon kamadyong ka pa. O, di ba? Nan, kung gasimba ka, anak ka sa Ginoo niya, magsige ka alang bisyo, mga kaigsunan. Don't tell me nga mahimo kang good influencer. Don't tell me nga ikaw mahimo kang good example. Way kahayag. Kung saman ka, mahimo pa kang stumbling block. Mahimo pa ka kapandulon. Simba, di mo naman naghihapon diya, may kalahian. Kinahanglan gid lahi. Abi nimo kining Kristohanon nga kinabuhi daghan gid kay bantayanan baya. Amen. Ay gigiingnan ang kinabuhing Kristohanon parehas unbelievers. No. We are different. Amen. Ang ato palang destination lahi na. Amen. We are dapat makita po ng kalahian sa imong kinabuhi. Ingon ni Paul, be not conformed to this world, but be transformed by the renewing of your mind. Kinalantag, gitawag total transformation sa kinabuhi na ito. Naipagpagko ba? Naikausaban. Di ba? Naikausaban, first of all, in the way we talk. Kung ang kalibutan, yanuhon lang nilang pagsultig mga binastos, sinaot po tagag kitang Kristohanon, mag-amping taoy. Amen. Kung ang kalibutan, hilig ka pamalikas, sinaot po ikaw Kristohanon, ayaw hintag pamalikas. Uy. We are different. Not only in the way we speak, but also in the way we act. Ato mga linihukan ba? Japorm kayo. Ato mga linihukan ba? Labaw pa sa unbelievers. So, do you think mahimot ang good example? Di ba? Ignon na ka na, parihoro ba na nato ni? Aray. How bright is our light? Kinalan kitang muhayag. Kinahanglan gitang muhay. 16, brother. 16. Napa ni sumpay? 16. Okay? 16. Ingon sa Bible sa verse 16. You look at the screen. Ingon sa Bible.
16. Dili katong Matthew. Matthew 5:16 mo nabot mo sa Corinthians part. Matthew 5 verse 16. Okay. Nana? Let your light so shine before animals? No. Before men. Kanang men diha, maybe one of them is your unsaved loved ones. Your schoolmates, your office mate, your silingan ng mga unbelievers. Let your light so shine before men that they may see your good works. Good works is the result of your faith. Good works is the result that you are saved. Amen? That they may see your good works and glorify your Father which is in heaven. Tanawa na gud na. Let your light shine. Shine. Dili kay agtang lang atong ipashine ba? Kalbo lang nato itong ipashine. No, kinabuhi na to. Ako nagtuo mangigo nga daghan ta kay mga relatives, mga unsaved na to nga mga members of family, unsaved pa. So we are responsible to share the gospel. Basig isi-isi ka lang ha? No. Dako kitag tulubagon sa Ginoo kung wa ka kasulti nila. Pamilya nimo nga mga unbelievers, dako kay kag tulubagon sa Ginoo igabot sa panahon nga wa gi ka kasulti. Hello. Dako kitag tulubagon wa gi ka kasulti. Wa gi ka kasangyaw. Abos to mauaw bang ko pastor mahadlok man ko. Pangayowa sa Ginoo nga di ka mahadlok. Di ka mauwaw kay naapi na sa kanta sa mga bata kung naluwas ka suginli ang uban. Dili pa kay silfesta sa kaluwasan na nato. We are blessed because we are saved. But how about them? Sugot lang ba kang maimpirno sila? Imong lula, imong lolo, imuhang parinti, imong igagaw? Or moingon lang ka, bahala na sila, mga padlungon kina sila. Dili, abot sa langit, maghilak ka sa langit. Kung naman, kita na, imong mga labuas, to sa impirno, gantos. Kaya enjoy ka sa langit, ha? Pero ang ubang malabuan mo, to sa impirno, eternal punishment, ano ba? Eternal torment, grabing kapait, mga igsoon. So while nga napatas kalibutan, we have a great time. And one of the reasons why you are still alive, because God has a purpose sa imong kinabuhi. Kinanglan kang imo ning isayod. Lord, unsa may purpose nimo nga nang buhi pa man ko? Kristohanon ka, God wants you to become a blessing. Share the gospel. Soul winning. Invite people to come to church. Mo man ang purpose ganun naapat sa kalibutan para mangimong galamiton ta sa Ginoo mga kaigsoon. Let your light so shine. Ingon sa Biblia dili sa previous anang mga verses dili pwede ngang suga ibutang nimo sa ilawom diri. Kay kung imong taguan ang suga di isa makahatag og kahayag. Pabita na ang mga lights na design gini sa naagis sa babaw. O di ba? Ang previous ana nga mga verses kung imong tanaw sa 13 brother atras tagamay that not only ang Kristohanon gitawag sig suga sa kalibutan kinahanglan siya mohayag. Makinabuhi nga matarong, makinabuhi nga Diosnon, makinabuhi nga nagnangalagad sa If you look at verse 13 brother, not only we are the light of the world but also gitawag ta og salt of the earth. Are you there? Ingon sa Bible sa verse 13, ye are the salt of the earth. But if the salt have lost its savor, wherewith it shall be salted, it is thenceforth good for nothing. Kung ang asin mawagtangan sa iyahang kaparat, di na siya magamit. Anong gigamit sa ginawang asin? Sa maong pulong mga kaigisan. Tungkol kay usara sa mga basic need na to, asin. Di ka pwedeng muluto og tinula nga way asin. Amen? Di ka pwede nga muluto. Tanang klaseng sudan nga imong lutoon, kinahanglan yun nga naay asin. Salt is essential sa atong pagkinabuhi adlaw-adlaw. Mo nagigamit sa Ginoo. Not only that, but also salt, it preserve. Maka-preserve. Mo na nga, dili-dali madugta, dili-dali mapanos kung naay asin. Yung sa Bible,
Kamo mao ang asin sa kalibutan, pero kung ang asin mabagtangan sa iyang kalami, ingon sa Biblia, it is thenceforth good for nothing. Tanawa na. Tanawa na gud na. Mas bay pangawala kung ang asin mabagtangan sa iyang kalami, may pay wala. O sige, pasabot na sa Kristohanon kinabuhi. Kung ang Kristohanon, dili ta mo barog, di ta magkinabuhi nga anak sa Dios, di ta magtinarong sa ting kinabuhi, dili makita nga Christian ka, dili makita that you are saved. Ingon sa Biblia, it is good for nothing. Kaya wala man. Sumpay. But to be cast out and to be trodden under the foot of men. Di na ma-respect. Dili ka ma-identify nga Kristohanon ka. Kaya nga naman, same na ka sa mga unbelievers. Same na ka sa mga walay Ginoo. Same na ka sa mga tao nga nasa kalibutan. Muna kita, pasalamat ta una sa tanan. Gitagaan ta sa Ginoong bagong kinabuhi because of Jesus Christ. God can change us. Mabito na ang pag-change sa itong kinabuhi. Dagang mga tao nga struggle pa sa pag-change ng kinabuhi. Pero sa ilang pagpadayon sa pangalagan sa Ginoo, mausap din sila totally sa Ginoo. Kaya ang pagbago sa kinabuhi sa tao, di na sa ato ang pagpaningkamot. It is the work of God. If any man be in Christ, he is a new creature. All things are passed away. Katong mga daan nga pagkatao, taliwan na siya. Behold, all things are become new. Ang makabag-o na to is the Word of God. Salamat, we have the Word of God, the Bible. Ingon sa Bible, the Word of God is like a mirror. When you open your Bible, when you meditate God's Word, makaila ka, asa ka napita nagkulang. The Word of God is like a sword. Sakit ang Biblia. Sakit ang Bible, sakit ang pulong sa Ginoo. Kung ikaw nasakitan sa pulong sa Ginoo, don't get offended. In fact, give thanks to God. Kaya nga naman, ang Ginoo na ibinsay para nimo. There are some Christians, mga kaigsunan, nga kung mga dungog sila sa pulong sa Ginoo, mo-offend sila. Ako manggigiiguan nga ni pastor. Gibantayan, manggitingali ko ni pastor. Wa ko nagbantay nimo, wa ko nagukod-gukod nimo, wa ko nagsunod-sunod nimo. Amen? Ang pulong sa Ginoo na, amen? Pasalamat ka kung naigo ka sa pulong sa Ginoo. Pasalamat ka, Lord, na agi ko'y tarungon sa kong kinabuhi. That is a Christian way. Amen? Don't get offended. Daghang mga Christians, di na makita sa church, kaya naman naglagot sa pastor, naglagot sa mensahe. Wala eh. Wala ang pastor, di na mawali o insaktong pagwali, kinahadlok. Hadlok, mawalag membro. Kaya na-offend. Pero ang tinuod nga Kristohanon, paminaw. The characteristic of a true Bible-believing Christian, first of all, teachable. Asa ka dipita bikias ana. He is teachable. Magpatudlo. Hello. Naa sige tawag a teachable heart. Not only that, but also an obedient heart. Di lang siya magpatudlo kung dili mo sunod yun. Ikatulo, wala siya gitawag nga critical spirit. Kung ang tao critical, mabita na ayaw, gikuyog sa mga tao nga mga critical, kaya one day, mahimo po kang critical. Critical spirit ba? Kuyog ang mga palahubog, one day, palahubog ka. Kuyog ang tao nga maritison ka ayaw, mamirasol po ka. Matabian sad ka. O, di ba? Grabing influence. Pero kukuyog kag mga Kristohanon, hello? Kuyog kag mga Kristohanon, mausab ka, uy. Nasa una, hinganta kay kag sa mga bidyukihan. Mo pag ikaw gi muon sa bidyukihan ba? Kay ikaw gi musugod. Hinganta kay ka. Mga sikat nga makanta pa. Karon kay na naman gasimba naman ka, nausap na imong kanta. Amen. Sa una imong gikanta, mga Delilah. Karon, lahi na. Lahi na. Mga Christian song na. Unya, pastor, sa bidyukihan karon kung kabantay ka, daghang mga Christian song nga naa sa bidyukihan. Kabantay mo? Lord, I offer my life to you. Na sa bidyukihan. Kantahon na sa mga palubog. Wala nga gagkupot og serbisa ni Grab. Lord, I give you, inom. Give thanks. Yarok sa binukulapo. That is blasphemy, mga kaigsunan. Hinaot nga, di ta ka makita sa bidyukihan. Amen.
that is not the right place for you, Christians. Amen? I remember the song, the place I used to go, I go there no more. Di na ta, usab na, oy, amen? Kwanta na, simi apiki ta na. The place I used to go, I go there no more. Di na, lahi na. Excited na kang mato sa church, amen? Are you glad na ka sa church karon, amen? Oh, ana, mabita every time we come to church, be excited. Be excited kay ang imong presensya maka-encourage pina sa uban. Pero kung naa ka sa simbahan, gawalay ko tinatug ka diha, maka-influence po ka, tulog ba kung tapos, tulog sad ko eh. Grabe na. Kung naaman tay i-influence sa ubang tao, kana mga godly influence. Amen? Kay malipay ang Ginoo mga kaibigan. So I hope ito pagdagat ng pulong sa Ginoo. The last question is, how big is your soul? How big is your soul? Unsa kadako ang imong kalag? Kana bang kalag nato mga kaigsunan, ga-desire og mga butang gyud nga makahimaya sa Ginoo? Naaman na gibug-aton sa pagpangalagad, sa pagpaluyo, ug sa pagpadayon. Ikaw ra gyud makatubag sultihi ang Ginoo na. Let's pray.